just for clarity sa mga nanonood, ano yung mga dangers kung bakit ayaw? Kasi parang like I said, for transparency's sake, ibigay mo lahat. Kung, sige, halugugin nyo yan. Eh, kung let's say, kasi pwedeng may mga nakalagay doon na parang personal na. Diba? Kung saan kayo nag-check-in. Ako nag-check-in ko sa motel, makikita yun eh. Diba? May mga ganun pwedeng. O kaya meron kang mga binayaran na medyo kakaiba. Diba? So makikita yun. Why does the defense need to prevent that? Okay. For me, siguro i-relate ko na lang dun sa practice and what the law says. Actually, in practice, normal court ito, hindi impeachment court. Pag magpapa-issue ka ng subpoena, let's say, Duces Tecum, produce certain documents, kailangan specific ang documents na kailangan mong ipaproduce. Let's say, for example, for this particular transaction, ito yung mga specific documents na kailangan namin. So, pag ang subpoena mo, masyado siyang broad in the sense na hindi specific, lahat, all-encompassing ang gusto mong makuha, made-deny yan. So, relating that to the case of VP Sara, although ito ay isang impeachment, yun nga, masyadong broad yung laman ng subpoena nila. And ang nakakatakot kasi dito, yung mga hindi naman, yun nga, yung mga private transactions siya, yung mga transactions na does not involve yung transaction, say, for example, transaction na covered nitong charge sa kanya, ma-open, so makikita ng publiko, kumbaga, tinatanggalan mo ng, kumbaga, yung private as ni VP Sara, tinatanggal mo na sa kanya. So, magiging napaka-open na nung wala nang, kumbaga, wala nang itinatago. So, medyo dangerous siya in a way na, yun nga, hindi mo na, kumbaga, kita-kita kasi ng makikita ng I mean, everyone can see lahat ng ginagawa mo. So, pagbili ng candy, pagbili ng mga bagay na ganito. So, yun yung... Maninira yun eh. Grabe sa Sara. Parang kalahating milyon ng grocery every month. Diba? Parang hindi ko alam kung magkano ang grocery niya. Pero let's say kung ganun. Diba? Oo. O kaya, puta, mahilig palang magsogo to. Pwede makita yan sa Yes. Yung transaction niya. Oo. Melo, sa tingin mo? Masasabi mo doon? Una, yung sinabi ni Atty. Reyes kanina na paano yung private, as a private person. Hindi na sila private person, politician yan eh. So kalimutan na nila sa guni-guni nila na maging private person. Ikalawa, yung mga maliliit, mga petty na ginagastusan nila, tingin ko hindi magiging issue yun eh. Kasi unang-una, alam ko ang mga politician hindi nagsusogo yan. Hindi ko na dahilan yon para wag ipakita yung kanilang bank records. Kasi ang titignan lang naman dyan, yung in and out ng pera, hindi naman yung pinagkagastusan ng pera eh. Tatanungin na lang yan kapag sobrang laki na, saan mo dinala ito? Yun ang magiging issue dyan. At saka ano pa ba yung isang dito? Ayun nga, dapat ipakita nila yung bank records nila para kung wala ka talagang itinatago, yung pa rin ang bottom line nun eh. Dapat pa rin talagang itinatago, dapat ilabas mo yan. Kung halimbawa, nilagay mo sa SALN mo is 88 million, dapat makita doon sa bank record mo, 88 million. Hindi na questionin doon, ano binili mo dyan, saan kayo nagpunta, hindi na. Ipakita mo lang yung pera mo, itatali yung sa AMLAC mo, tapos. Yung SALN. Napakadaling manalo. Kung talagang hindi ka magnanakaw at in-impeach ka, napakadaling manalo. Ilabas mo lahat ng record mo. Hindi na tayo kukuha ng 60 days. 1 week lang yan. Record. Pag naipakita niya na tama yung perang pumasok sa record, tapos na ang usapan dyan. Kung meron man ibang impeachment cases na isinampalaban sa kanya, mababaliwala na yun kasi nanalo ka rin sa isa eh. Nakabawi ka eh. Yun lang naman galit ang tao eh, doon sa nakaw. Kasi itong death threat na ito, napakaliit na issue lang yan. Galit ang tao sa magnanakaw. So yun lang, ipakita lang nila yung bank record nila tapos ng usapan.